Sa Caloocan City, caught on camera ang isang lalaking umaaligid at may hawak na kutsilyo. Ilang saglit pa, naghuramentado na si Kuya! Nakakatakot naman yan. Oo. Kumaripas ng takbo at tila wala sa sariling inambahan ng saksak ang sino mang makasalubong sa kalsada. Sa Maynila, makikita sa closed-circuit television o CCTV ang pakikipagtalo ng isang parking attendant sa isa pang lalaki. Hanggang sa bumunot ng baril ang kaalitan at sunod-sunod na siyang pinaulanan ng bala. Naku po! Mga krimen sa kalsada, huwag mandamay mga kuya! Tinutukan ng resibo ang pagtugis ng mga operatiba sa dalawang lalaki na tila nawala sa sarili at hindi na napigilan ang emosyon sa magkahiwalay na insidente. Ang kanilang mga weapon of choice, kutsilyo at baril. Ang karasang nagawa, bunga raw ng bugso ng galit? Paano kung habang naglalakad ka sa karaniwan mong daan papasok sa trabaho, biglang may makasalubong kang lalaki na may hawak na kutsilyo at naghuramentado? At habang papalapit, akmang sasaksakin ka na, naku po! Ganito ang eksenang naabutan ng mga nag-aabang ng masasakyan sa kabaan ng Barangay 95, Caloocan City. Sa cellphone video na kuha ng isang motorista, makikita ang isang lalaking may hawak na kutsilyo. Nakakatakot naman yan. Oo. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo ang lalaki at inundayan ng saksak ang ilang mga tao sa kalsada. Nasaksihan ni Roniel ang pag-aamok ng lalaki sa gitna ng kalsada. Mga naghihintay ng sasakyan, sinundayan niya ng saksak. Kasi po mga kababayan, siyempre takot. Nang subukan daw pigilan ni Roniel ang nagwawalang lalaki, Sinundayan niya lang ng saksak. Siyempre, laban ko po yung protektahan ko po yung sarili ko para sa kaligtasan ko. kasama ang mga opisyal ng barangay na unang rumesponde sa insidente, binalikan ng resibo ang pinangyarihan ng pag-aamok. Ano po kasi yun 8 to 8:30 po kasi ma'am, kasi talagang pasukan po ng mga magtatrabaho. Uy! Lumagpas pa po siya doon. Paliko na lang po siya ng simbahan, langjap, pababa na ganun. Maya-maya pa, dumating na rin ang Caloocan City Police Substation 2 sa lugar, pero maging ang mga pulis nakirapang pakupain ang init ng ulo ng lalaki. Habang dumating na yung mga polis, lalo po siyang nanlaban. Doon na po nagpang-abot yung pananaksak po na nangyari. Lalaking nagkamok sa kalsada dahil sa hindi pa matukoy na dahilan, kumaripas habang nang wawasiwas ng panaksak nang dumating ang mga lespo. Papasok sana sa trabaho si Santos Masalo Jr. pero wala siyang kamalay-malay na may nakaabang na panganib sa kanyang daan. Meron akong nakita na may nagwawala po yung lalaki. Nakita ko po yung kapitbahay po namin na nambagan ng saksak po. Pero nang makitang inundayan ng lalaki ang kaibigan niyang si Roniel, dito na niya sinubukang lapitan at pigilan ng lalaki. Nadulas ako. Bigla niya akong inakbangan ng saksak sa dibdib. Yun, nakuha ko po yung kamay sa kanan niya. Hindi ko napigilan. Nagkuhan ako ng tsimpo nga makuha ko yung kutsilyo niya. Habang hawak ko yung kutsilyo, meron ring nagpapalo sa kanya. Dahil sa pangyayari, nagtamo si Santos ng mga sugat sa mga kamay at balikat. Ito po, natanggal yung kuko po. Tama sa kutsilyo, pati dito ko sa balikat ko po, may tama rin yan. Kung hindi ko naagapan yun, patay ako. Pero hindi pa pala natatapos sa mga residente at saksi sa pagsukol sa lalaki ang ganap. Amok turn to Kuya Grill Quick. Yan! Yan! Ayan! Tama na! Warak na ulo! Nang pagtulungan ng mga residente, agad nilang naibigay sa mga pulis ang lalaki. Bago dalhin sa presinto, isinugod muna ang suspect sa ospital
para gamutin ang kanyang sugat sa ulo na nakuha mula sa pagkuyog. Napag-alamang Art de la Cruz ang kanyang pangalan. Yes, base po sa nakuha namin na information, palaboy po talaga yung suspect. So hindi po siya nakatira doon sa barangay na yon. Dalawa ang inosenteng mga biktima na sinaksak ni Art. Nakaharap siya sa kasong frustrated homicide. Papasok po siya sa frustrated homicide kasi nakumpleto niya yung element, kumbaga na gawa niya yung pananaksak, nakonsume niya yung act ng krimen. Nabuhay naman po yung tao. 3 araw matapos ang insidente, nakapanayam ng resibo ang suspect. Ang depensa niya para sa pananaksak at pag-aamok. Nandilim daw ang paningin niya nang mapansing masama ang tingin sa kanya ng mga nakakasalubong niya. Pababa ako, may nakita ko isang tao. Medyo napasama yung tingin niya sa akin. Bigla rin namang paglingon ko parang tumangat yung mukha niya. Iwan yung tingin ko sa kanya. Kaya ganun ang nangyari. Si Art may gusto pang sabihin sa kanyang mga nabiktima. Sa mga nasaksak man na disgrasya ko para mapatawad niya ako, humingi ako ng sedya. Patawad tao lang naman ako. Nabugso lang naman sa damdamin. Doon sa dalang problema. Tawagan niya na sana ako. Sakaling hatulan ng korte na nagkasala, nakaharap si Art sa 20 taong pagkakakulong. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel